manalangin. Ama naming Diyos na dakila, mabuti, at higit sa lahat, Ikaw ay unang tapat sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito na may pagkakataon pa po kami mapuri Ka, masamba Ka, at makarinig ng iyong salita. At sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba bilang iyong mga anak as one church, as one family. We lift up to you our nation. Sunod-sunod po ang mga nangyayaring sakuna, lindol, pagputok ng bulkan, at mga bagyo na ngayon lang nangyayari kumpara noon. Ito po yung mga senyales ng iyo pong malapit ng muling pagbabalik. At katulad po ng aming inaawit, tulungan mo po kami by your grace na patuloy na maging tapat sa iyo. Patuloy na makapaglingkod sa iyo. Dalangin po namin ang aming mga kababayan mula sa Luzon, sa Benguet, sa Cebu, sa Davao, sa buong Pilipinas na nasalanta na namatayan ng mga mahal sa buhay dahil sa mga pagyanig sa aming pong bansa. Lord, continue to comfort them. There are a lot of questions that we cannot answer. We may not understand. But we know, Lord God, alam mo po ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin. So Lord, comfort all of us, O God, and help us na instead na matakot, kundi ay lalo pa po kaming manampalataya, lalo pa po kaming kumapit sa iyo, lalo pa po kaming manumbalik sa iyo. Patawarin mo ang aming kapalastanganan, Panginoon. Patawarin mo ang aming kayabangan sa iyo na akala namin kami ang may-ari ng aming buhay. Walang may kayang kumontrol sa amin. Pero Lord, itong mga nangyayari, itong pagpapakita na hindi namin hawak ang aming buhay. Nagbigay ito sa amin ng takot upang manumbalik sa aming pagtingin sa iyo na ikaw ang pinakamakapangyarihan, ikaw ang pinakadakila, ikaw ang may-ari ng lahat ng lupa, Panginoon. Kaya datnan mo po kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Maging sa amin pong pag-usapan sa umagang ito, ikaw po ang patuloy na manguna sa amin pong buhay. Mangusap ka po sa amin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Alam niyo po, no, talagang this week, grabe yung nangyayari sa atin. Hindi lang natin siguro masyado na raramdaman kasi po nandito tayo sa NCR at wala tayong nararanasang paglindol, pero grabe po yung mga naranasan ng ating mga kababayan sa Benguet, sa Davao, at ang unang-una po ay sa Cebu. In fact, sa Cebu po, isa sa mga nadurog yung puso ko, habang naglalaro sila ng basketball, yung gymnasium ay gumawa around 69 people or 60 people ang namatay na bagsakan ng iba't ibang klaseng gusali. Ito po ay pagpapakita na talagang malapit nang bumalik si Lord. Those are the signs na sinabi ng Diyos. Kaya alam niyo po, totoo lang, this Sunday, actually last Sunday pa, maraming churches puno. Kasi ang mga tao natatakot. Pero pag wala namang lindol, pag Sunday, yung ganitong oras, karamihan tulog. Karamihan nasa mall. Kaya minsan talaga, tama yung mga ganitong pagkakataon, minsan okay na din, Lord. Mahirap lang kasi kaya lang, minsan masasabi mong okay na kasi maraming tao nanunumbalik sa'yo. Amen po ba? At alam niyo po, ginamit ko rin yung opportunity na to para makapag-share doon sa aking mga tao sa opisina. Naalala ko, noong October 10, I think ito yung sa Davao po yata, no? So sinama ko yung isang dinidisciple ko doon sa opisina. Sabi ko, sumama ko bedtime pizza sa Shakey's. Habang naghihintay kami, sabi ko, di mo ba nabalitaan, naglumindol? So tinakot ko siya konti. Sabi niya, oo nga sir. Sabi ko, alam mo bro, totoo lang, sinyalis na malapit nang bumalik kay Lord. So tinanong ko na siyang diretsahan. Sabi ko, bro, kung mamamatay ka bukas, ba't di pa ngayon? Hindi naman yan. Sabi ko sa kanya, bro, just in case, habang nagda-drive tayo, biglang lumindol, madaganan tayo ng terror attack. Hindi ko alam, kasi ang alam ko lang, eventually tayong lahat ay mamamatay. Sabi ko sa kanya, saan ka ngayon pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Sabi niya, Pastor, ay sir, sabi niya, hell. Sabi niya gano'n. Pero through that, ginamit ko yung opportunity na yun, kaya po, pinatanggap natin siya kay Lord. Kaya lang, hindi ko silang palakpakan naman natin si Lord. Amen. Even yesterday, dahil iniisa-isa ko yung aking mga ahente doon, yung isa ko din po nating ahente doon, pinatanggap din natin kay Lord. With this kind of
parang threat sa kanila. Hindi ko naman dahil sila tinatakot po kasi totoo naman itong lahat. Totoo namang malapit na bumalik si Lord. At totoo yung katabi mo, pwedeng next week, wala na yan dito. Yung katabi mo, ako man, yung nagsasalita sa inyo, pwedeng next week ay kunin na rin ni Lord because all of us are subject to death. Hindi ko po kayo tinatakot, kaya mahalaga, siguraduhin mo kung ikaw may kukunin na ni Lord, saan ka papunta? Walang purgatorio mga kapatid. Wala kang kapamilyang pwedeng manalangin sa iyo na ipanalangin po namin ang kaluluwa ni Mark Benin na sana'y pumunta siya ng langit. Walang ganun. Dahil sabi ng Biblia, kapag tayo ay namatay, isa lamang ang mangyayari pagtapos tayo mamatay, Judgment Day. Husgahan na tayo ng Diyos kung ikaw ba papunta sa langit o papunta sa impyerno. Kahit anong gawing dasal ng ating mga kapamilya dito sa lupa, wala na yung magagawa. Actually, kasi yun yung sinabi ko doon sa akin. But today, gawin naman nating lighter kasi masyado na kayo natatakot eh. Hindi naman. So this time, meron muna tayong konting pag-game. Ginawa ko to noong Thursday. Yung mga nakakaalam na, wag mo na magsalita para maka-catch naman yung mga nandito ngayong 10 a.m. Alright, so, anong nakikita niyo sa picture na ito? Ha? Sino po ang magsasabing siya ay isang mukha, taas ang kamay? Oh, yeah, praise God. Meron. Praise the Lord. Sino naman po ang nagsasabing ito ay isang lalaki na nagtutrumpeta ba tawag dyan? Tapos sa likod niya may babaeng parang naglalaba na nakaupo sa isang batisan na merong mga sanga-sanga ng puno. Taas sa kamay. Medyo madami na, no? Sa mga nagsasabing ito ay isang anyong muka. Tama naman din po kayo, ito ay isang anyong muka. Sa mga nagsasabi rin naman po, ito ay isang lalaki na may trumpeta, na nasa isang batisan, masigit po kayong tama because when we look again, it's not actually what we think. Tama ba? Tingnan natin ulit. O sige, tingnan niyo po ulit. Ano na siya? Mukha pa din ba siya? Ha? May anyo talaga mukha. Pero ang totoo pong senaryo niya, yan po talaga ay nasa isang batisan na isang lalaki. And it's the same thing. Ito po ay technically parang kasunod po ng preaching ng ating daddy from last week at sinundan ko nga ito ng Thursday at gusto ko po siya ipagpatuloy because my hope and prayer, pagtapos po na itong preaching na ito ng ating gawain, pag uwi po natin, lahat tayo magkakaroon ng apoy na talagang magluklok at maglook again sa salita ng Diyos. Amen? Hindi ka na yung Biblia mo, hindi na inaalikabok kung hindi bubuksan mo na siya. At yung app mo sa Bible, o yung phone mo, yung Bible mo na nasa cellphone, yung Bible app, siguro naman, my hope and prayer after this, bubuksan mo na din siya. Hindi yung makikita mo na siya sa report ng cellphone mo na, eto, pwede mo nang i-delete kasi hindi mo naman binubuksan. Kasi yung mga cellphone, may mga ganyan eh. Nagsasuggest sa iyo ng mga apps mo na hindi mo ginagamit, kaya pwede mo nang i-delete. My hope and prayer, mawala yung app na Bible doon. Kasi this time, magbabasa ka na ng salita ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, look again. It's not what we think. Ito po yung sa Proverbs chapter 14, verse 12 to 13. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. There's a way of life that looks harmless enough. Look again. It leads straight to hell. Sure, those people appear to be having a good time, but all that laughter will end in heartbreak. Mas maganda po sa Tagalog, basahin natin muli na may isang pananampalataya. 1, 2, 3, go. May isang landas na tila tama at walang pinsala. Tingnan mo muli, diretso ito sa kapahamakan o impyerno. Oo, mukhang nagpapakasaya sila. Ngunit lahat ng tawanan na iyon ay magwawakas sa matinding kalungkutan o pagkabiyak ng puso. Kaya po napakahalaga na tayo ay mag-look again, especially sa salita ng Diyos because most of the time, it's not what we think about. Kaya nga po, last week, naalala niyo po yung topic ng ating daddy last week about good or God. Because marami sa atin, madalas, nadideceive tayo na para bagang tama at mabuti, pero hindi pala siya makadiyos. Isang perfect example nga ng ating daddy last week every Sunday, tanong ko lamang po, tama bang mag-family time tayo? I can say, yes, you have to priority your family. But tanong, godly ba na unahin mo yung pamilya mo kaysa umating kayo ng gawain? I don't think so. Kaya nga po ginawa na natin siyang one service para kapag tapos ng gawain, tsaka kayong mag-family time. Yung iba naman, sumobra sa family time, nakalimutan na yung gawain ni Lord. It's good, but not godly.
Kaya nga po kailangan mabigyan tayo ni Lord as we look again, because most of the time it's not what we think. We have to identify ano nga po ba ang godly or kalooban ni Lord sa bawat desisyong ating ginagawa. Amen. Because there's danger of deception. Kaya nga sabi kanina, there's a way that looks harmless enough. May daan ng buhay na parang wala namang kapintasan nito, wala namang pinsala. But we have to look again. Sabi mo sa katabi mo, look again. Because most of the time, things are not always as they seem. The first appearance deceives many. Sino po dito yung na-deceive ka na? Umorder ka sa Shopee, feeling mo ang laking tuwalya. Pagdating panyo. Naalala ko one time, at nandito si Jeloy, naalala ko, meron kaming, yung mga paper bag kasi pag namimili po kami ng damit, hindi namin tinatapon, ginagamit din namin siyang, alam niyo, yung pwedeng gamitan kung saan man. So ginawa namin siyang pangregalo during Christmas. So, yung H&M, sabi ni Jello, tsaka ni Renz, naku, mukhang sana kasya yung nabili sa akin ni Kuya Mark na na damit. Okay, na-deceive kasi H&M, sabi niya, sana kasya to. Pagbukas niya, hindi niya alam, tuwalya na galing kay Ruel. Kasi si Ruel, that time doon nagtatrabaho sa mga manufacturing ng mga tuwalya or bimpo yata yon. So sabi niya, ano ba yan? Akala ko damit, susutin ko yung pala tuwalya. Alright, so ganun kasi talaga minsan. Things are not always as they seem, the first appearance. Kaya di ba minsan, sabi mo doon sa asawa mo, sana Facebook ka na lang kasi nakita kita, puro ka lang pala fruity. Puro tigyawat. Ako yun Ganun ako. Nung una ako nakita ni Sister Donna, nung una kaming nag-eyeball sa MOA, halos gusto niya daw niya akong taguan kasi nakita niya ang itim ko, tapos ang dami ko daw tigyawat. Ito sa profile picture ko sa Friendster back then, medyo cute tayo Alright. Naka-makeup alright. Buti na lang, sabi ko nga, hindi niya ako tinaguan. Pinagpala tuloy siya. Pinagpala siyang, pinakasala ko siya. Hindi, joke lang. Ako po ang pinagpalang lubos sa aking asawa. Katulad na nangyari kay Eva at Adan, especially kay Eve. They saw the fruit, Eve saw the fruit, and it was look good. Pero dahil hindi siya nag-look again. In fact, si Satan, ang trabaho naman talaga niya, hindi yung para magpakita siya sa'yo, wah! Matakot ka, hindi. Actually, ang tactic ni Satan, pag-questionin ka sa salita ng Diyos. Yung tipong salita ng Diyos sa'yo, magiging parang ikaw mismo, oo nga tama namang hindi mag-tithes kasi sabi sa New Testament, wala namang non-tithes doon. But when you look again, makikita mo, even Jesus Christ acknowledged the tithes. Sinabi lang ni Jesus, yes, you tithe, pero higit na mas mahalaga, huwag mo makakalimutan ang mercy, ang justice, at ang love. Kasi useless ang pagbibigay natin ng tithes kung sama ng ugali natin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayong umaga. Alam niyo po, sobrang blessed ako kasi I think last month, ako po'y binigyan ng panaginip ng ating Panginoon na yung ating pong Sunday morning service, ang nagpipreach ay si Daddy sapagkat, sabi niya, pinalago yung ating 10 a.m. So sabi ko, nung sinend ako ni Daddy sa Batangas, side note lamang, sabi ko, Dad, pwede ba ikaw naman mag-preach ng 10 a.m. namin? Kasi naghinip ako, ikaw ay nagpipreach, pinalago daw ni Lord yung aming 10 a.m. Kasi po, nung tayo ay may 4 p.m. pa, yung 10 a.m. natin, naglalaro lang siya sa 60, 50, 70, masayang-masaya na kami pag umabot kami ng 75. Ang goal po namin, 100. At alam niyo po, little did I know, mangyayari pala talaga na yung ating first ever Sunday service na isang service at 10 a.m., si Daddy nga nag-preach, tas ang dami natin. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Okay, it's really a privilege na tayo po ay magamit. By the way, patuloy din po natin isama ang ating mami at daddy kasi grabe po silang ginagamit ni Lord sa conference sa Indonesia. And Tuesday morning or night yata ang kanila pong balik dito sa Pilipinas. So salamat dahil ang dami ko na pong narinig na testimony sa ginawa ni Lord doon sa lugar ng Indonesia. Talagang nagkaroon ng revival, nagkaroon ng pagsama ng Holy Spirit. Kaya patuloy po nating isama sa ating panalangin ng ating mga senior pastors and together with the whole JTG Church Global pastors natin. So, going back, una si Eve, sumunod si Lot. Si Lot, nung pinapili siya ni Abraham na kanyang tiyuhin, sabi niya, sige, mukhang hindi tayo magkakasundo, maghiwalay tayo. Nakita ni Lot ang isang plains of Sodom na parang ang tingin ni Lot, ito'y isang matabang lupa. Parang yung katabi mo. Matabang puso. Yan. Hindi naman po lupa, puso lang. Okay. So, pero hindi niya alam, akala niyang matabang lupa, yung pala, yung lugar na yon ay punong-puno ng kahalayan.
Kaya nga po yan ay sinunog ng Panginoon, nagpaulan siya ng mga apoy para masunog yung Sodom at Gomorrah kasi nga lalaki, kapwa sa lalaki, walang ginawa kung hindi makipaghalayan. Sumobra yung kanilang homosexuality, babae sa babae, lalaki sa lalaki, anak sa tatay, anak sa nanay, sobrang gulo at sobrang lust at kalayan na nangyari sa Sodom at Gomorrah. Even Samson saw Delilah that she's so beautiful. And yet, yun yung padala ng kaaway sa kanya para siya ay mapanghina at mawala yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, look again. It's not what we think. Amen. Ganda po ng quote na sinabi ni John Piper, my feelings are not God. God is God and my feelings do not define truth. God's word defines truth. Hindi porket feel mo, tama na. Feelings are misleadings. What you feel is not always real and sometimes the facts are not always the truth. Ano ang katotohanan? Salita ng Diyos. Kaya konting encouragement lang mga kapatid, not everything good looking is God sent. Hindi porket maganda, hindi porket gwapo, hindi porket may balahibo ang dibdib, hindi porket macho, padala na talaga ng Diyos para sa iyo. Kaya huwag ka nagmamadali. Minsan si Satan na nagpapadala niya para mapalayo ka sa calling mo. Ganon din, not every opportunity is a calling. Hindi porket nakakita ka ng isang magandang opportunity para kumita ng malaki, kahit compromise ang pananampalataya mo, laban na. No. Sabi mo sa katabi mo, look again. Hindi lahat na taya ka na dito, yung 5,000 mo, gagawin nating 10,000. Tayaan mo lang si player, tapos mamaya si banker. Parang scatter yun Scatter pa more. Alright? Not every feeling is truth. Hindi porke, feel ko to, ikaw talaga ang mahal ko. Kahit lalaki ka, minamahal mo lalaki. Not feeling is all truth. Your feeling is not God. God is God. And if you want to know the truth, we have to define the truth according to God's word. Kaya naman mga kapatid ko, before you decide, pray again. Can everybody say pray again? Before you act, ask again. Sabi mo sa katabi mo, ask again. Before you follow, look again through the eyes of faith and not flesh. Sabi mo sa katabi mo, look again. Amen. Because we must learn to look again through the lens of God's word and not our emotions or opinions. Bakit nga ba kailangan ang lente ng ating paglulook again sa pangyayari sa ating buhay ay salita ng Diyos? Simple lang yan. Ganda na sinabi ng Bible in Matthew 24 verse 35. Heaven and earth will pass away, but my word, sabi ni Jesus, His words, the most powerful word of God, will never pass away. Mangyayari talaga ang paglindol, mangyayari ang big one, mangyayari ang iba't ibang klaseng apoy, sunog, lindol, pagputok ng bulkan, lahat yun mangyayari. Pero alam nyo po, lahat maglalaho, pero ang salita ng Diyos kailanman hindi maglalaho. Kaya po, we must learn to look again through the lens of God's word and not our emotions, not our feelings. Amen. Kaya ito na po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. In Joshua chapter 1, verse 8, in New Living Translation, study this book of instruction continually. Bakit ba natin kailangan pagbulay-bulayan, pag-aralan ng salita ni Lord? Kasi nga, heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never pass away. Kaya, we must study it. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then, sabi mo sa katabi mo, only then will you prosper and succeed in all you do. Sino po dito ang gusto mong mag-prosper at mag-succeed sa lahat ng iyong ginagawa? Amen. Totoo? Sabi mo sa katabi mo, totoo. Pero malinaw na sinabi ng Biblia, only then that we will be able to prosper and succeed if we meditate the Word of God and be sure to obey His words. Minsan, maraming tao, gustong-gusto ng prosperity, gustong-gusto ng succeed. Tanungin mo, ni-meditate ng Bible, hindi magawa. Minsan, nagbasa naman, pero hindi rin naman in-apply. Kasi alam niyo po, most of the promises of God are may tinatawag po na premise before promise. Laging if, kung gusto mong pagpalain ka, if you will obey this. Gusto mong pagaling ka, if you obey this. Most of the promises of God are laging merong tayong dapat participation.
Kaya, this morning, we're gonna talk about, look again to meditate on God's Word. Sabi mo sa katabi mo, time to open your Bible. Amen? Sino po dito na-excite sa umagang ito na siya'y kakausapin muli ni Lord? Amen? Sabi mo sa katabi mo, basagan to ulit, kapatid. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakabasa ng Bible. Kasi, totoo lang, most of us naman, we want to have a blessed life. Sino po dito ang gusto niyang blessed life? Amen. Tanong, how can we truly know if we are truly blessed? Ano nga ba ang basihan para masabing ikaw ay totoong pinagpala? Ito ba ay sa pamamagitan ng ikaw ay mayroong magandang karir sa buhay? Gusto natin yan, na ma-promote tayo to the highest level. Yung tipong ikaw na ang COO, CEO, CFO, CTO. Ano pa ba? NPO. Ano ba yung NPO? National Police Officer. Hindi ko alam. Kung ano man. Okay naman. But is that really blessing means is? Gusto rin natin makabili ng mga sasakyan ng contractor na ito. Na si Dismaya, na iba't iba, grabing milyon ng mga kotse niya. Tama? Because the world define blessing as if kailangan marami ka sasakyan. As if dapat ikaw ang pinaka-head sa opisina. Lahat ng ginagawa mo pinagpapala. Ikaw ay dapat successful businessman. Ikaw ang pinakamatalino. We define sometimes the blessing is like that. Sino pa? Katulad ng bahay ng isang district engineer sa Bulacan. Ito yung bahay na. Gusto natin yan. Tama ba? Ayaw nyo. O sige, akin na lang. Malay nyo, ibigay ni Lord, di ba? Kung ayaw nyo, di wag. Kasi, minsan nakatingin tayo na ang blessing ay katulad niyan, yung may ganyang kambahay. Galing sa flood control. Sana nanonood sila. Yayanig na kasi puro kayo corrupt dyan eh. Anyway, sumunod. Ayan na. Gusto mo, yung billiard table mo ay punong-puno ng pera. Ganid ka na sa pera. Siguro yung mga yon, kaya yung dinisplay, gumagano yun, no? Kunin na sana ni Satanas. Nakita nyo? Kasi akala nila, ang pag sinabing pinagpala ka, dapat ang bilyaran mo, ang mesa mo, punong-puno na bilyong-bilyong pera. Kaya minsan, kahit magnakaw. Minsan ito lang, konting balance lang. Minsan, tayo din, galit na galit tayo sa kanila. Pero totoo lang, tayo din naman, minsan korap eh. Yung ballpen ng kaopisina mo, hindi mo sinole, korap ka rin eh. O sino dito, humingi ka sa nanay mo. Ako, naalala ko dati, nangingi rin ako. Mami, meron kaming may project kami. Palibasa, nasa Japan siya. Alam kong ghost project. O totoo lang, ibang way of level lang yung kanilang korupsyon. Pero totoo, lahat naman tayo naging korrupt din. In fact, baka hanggang ngayon nga, korrupt tayo. Yung pagsisinungaling mo nga, pagpapakitang korrupt yan eh. Yung kumain ka ng fishball, sabi nung 3-5, ilang tinusok mo? 4. Hindi ka nakita ng fishball vendor, pero si Lord nakita ka. Nagbayad ka sa jeep, sabi, 13 na. O saan ka bababa? Kung ano man malayo, 25. O ano ibibigay mo? 20, tagpipiso para hindi na bilangin. Sometimes galit lang tayo sa kanila kasi kung hindi tayo kabahagi doon sa ninakaw nila. Ha? So just to balance, okay? Sumunod, okay? Minsan, nakala natin ang mga blessed ay dapat pastor ka. O, diba? Kaya minsan, nandiyan na si pastor, mag-ayos tayo. Nandiyan na si daddy, mag-bless tayo. Kasi feeling natin, kapag may posisyon ka sa church, blessed ka na talaga. Kaya pag nandiyan na si Pope, yan, parang, si Pope. I don't know ano nangyayari. Minsan naman, we feel so blessed pag umaatin tayo ng church. Napansin niyo po ba? Pag ating ka ng church, feeling mo ang bless mo kasi dito hindi ka makapagmure. Pero paglabas ng church, may kumat sa'yo. Sabi ko nga eh. Alam niyo, kaya po yung kotse ko, walang tatak ng JTG Manila yun. Hindi ako naglalagay ng sticker. At fully tinted yun. Para, hindi naman, joke lang. Para kung meron man, hindi nila matanda, taga JTG Manila yun ah. Pastor pa yun ah, ba't ganun mag-drive? Hindi naman, mabait naman po tayo konti. Konti lang no? Okay. Kasi di ba minsan pag nasa church ka, feeling mo ang bait-bait mo sa dito. Feeling mo ang bait-bait mo pag nasa church ka. Kaya nga naging mantra natin, makapagbawas muna ng kasalanan ngayong linggo para Monday, pwede na ulit.
Kasi nga, we thought, ganyan yung naging standard ng mundo sa atin pag narinig natin yung salitang blessed. But what does really the meaning of blessed? Blessed in a Greek word, ito po'y hango din sa ginamit ni Jesus about the Beatitudes, na ang salita pong blessed came from the Greek word makarios, na meaning people who are being especially favored, joyful, happy, and privileged. Napansin nyo, wala dyan yung money. Napansin nyo, wala dyan yung sasakyan ng ni Diskaya na may payong. Napansin nyo, wala dyan bilyaran o mesang punong-puno ng pera. Sabi nyo, ang pagiging blessed pala ay walang kinalaman sa itinuro sa atin ng mundo na para masabing blessed ka, dapat naka-iPhone 17 plus ka. Kahit ibenta mo muna yung kidney mo. Wala, kakabenta mo lang, yung isa hindi pa tumutubo. Kakahabol mo sa technology. Pagka tinuturo ng mundo, para masabing blessed ka, dapat marami kang gadget, marami kang sapatos, marami kang relo, marami kang damit, marami kang yung lahat, life of accumulation. Gusto mo lahat, meron ka, pero hindi yung malinaw. Hindi yun ang totoong kahulugan ng pinagpala. Blessed simply means refers to the joy and satisfaction that comes from knowing that one is in right relationship with God. Kaya mga kapatid, wala man tayo nung inaalok ng mundo, as long as may right relationship ka kay Lord, pinagpala ka. Hindi man tayo nakakabili ng ibang bagay na kayang bilhin ng mga makamundong tao, pero may right relationship ka kay Lord, pinagpala ka. Tingnan mo yung katabi mo, parang hindi pinagpala eh. Sabi mo sa katabi mo, ngayong umaga nandito ka, pinagpala ka sapagkat may relationship tayo sa Diyos. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kasi nga madalas bakit siya, ang dami niyang jowa. Tapos ako, ito lang, pahirapan pa. Lord, pangit ba ako? Hindi ka pangit. Pinanganak naman na yung para sa'yo, hintayin mo lang. Tumanda. Okay? So, ang pagiging pinagpala ay wala sa pang-material na bagay or temporal things. I'm not discounting the fact na yung kaninang pinakita ko sa inyo, yes, kaya namang i-provide sa inyo ni Lord yon. Pero more than that, hindi mo babasihan yung sarili mo na porque may kotse ka, may bahay ka, meron ka ng lahat ng meron kanina, ibig sabihin ikaw na nakakalamang sa buhay ng iba. I'm telling you, kahit meron ka nung pag wala kang tamang relationship sa Diyos, ikaw pa rin ang pinakaalugi sa lahat. Sabi ng Bible, di ba, mapasayo man ang buong sanlibutan, kung ang kaisa-isang kaluluwa mo ay mapahamak, ikaw pa rin lugi. Amen. Kaya naman, pag-usapan naman natin, ano ba yung in-identify in the book of Psalms, the first chapter and the first verse of book of Psalms, na alam naman po natin ay si David ang sumulat, but Ezra was able to collate all the most of the writings ni David na kanta. Pina-identify dito ni Ezra or ni David, ano nga ba at sino nga ba yung mga taong blessed? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of a sinners, nor sits in the seat of scornful. In-identify na ang mga totoo palang pinagpala ng Diyos, sila daw ay hindi lumalakad kasama ng mga ungodly. Sila daw ay hindi tumatayo kasama doon sa mga makakasalanan, ni umuupo sa upuan ng mga masasama. Diba, totoo lang, di ka naman uupo sa tabi ng isang taong di mo kilala. Right? Normally, ganito yung picture niya. Pag may nakita ka, oy, nagdadrug sila. Una, makikita mo, aayain ka, syempre, kailangan lumakad ka lang. No, hindi ko gusto yan. Kaya lang, minsan, sabi nga, yung una mong nakita at binalikan mo ng tingin, delikado ka. Yung nakita mo, wala kang magagawa eh. Pero yung tinignan mo pa, iba kasi yung nakita sa tinitigan. Dali na. So, imsig, sabi, mapapalakad ka, then eventually, ano bang nararamdaman nyo? Ano bang pakiramdam pag nagpapagganyan ka? Ano bang, talaga bang naakyat ka sa langit? Kapag ka hinihitit mo yung drugs na yan? Talaga bang nararamdaman mo yung, yung lumilipad na naman ang isip mo. Pagka hinihit mo yan, bandang uli, uupo ka na. Tama? Totoo lang yung mga yung mga nakikita nating balita na ng rape, hindi naman yung isang araw pagising niya, sarap mang rape ngayon. Sino kayang pwede? No. Alam niyo saan nagsimula yon? Sa mga napapanood sa YouTube. Napapanood sa Facebook na sumayaw ng, ano ba musang sayaw ngayon? Hand tricks ang alam ko eh. Hand tricks.
Okay? Soda pop. Tapos bigla manonood ka na ng porn. Pag nanonood ka ng porn, ma-addict ka dyan. Hanggang uli, sasama ka na sa mga tao na mga manyakis. Doon nagsisimula yan eh. Pag nagnakaw ka ng malaki, hindi naman nagsimula yan eh. Gusto mo lang isang araw, gusto ko namang hold up ng bangko. No, nagsimula yan sa papiso-piso sa nanay mo noon. Nagsimula yan sa pagwa 1, 2, 3 mo sa jeep na hindi ka nagbabayad. Uupo ka sa bandang gitna. Pagka sinabi, paabot po ng bayad, ang sasabihin mo, bayad po. Nakalimutan mo sabihin yung paabot daw po ng bayad. Sabi mo sa katabi mo, nakita ka ni Lord doon. O diba? Kakakwento sa'yo. No, naalala ko kinuwento ko nga sa aking asawa, yung mga ahente ko po sa CarMax, isang araw, kasi sahod yata noon, sabi niya, tara na, nag-usapan sila, pupunta sila sa spa, na merong alam niyo na, may extra service. Sabi ko sa kanila, nawa hindi kayo matuloy kasi baka mamaya magkaroon kayo ng sakit. No? Awa ng Diyos. Nung gabi pong yung pag-uwi namin, biglang umulan na malakas. Nagpunta na lang daw, kumain na lang yata sila sa isang, bulaluhan. Kasi kung hindi, akala mo wala lang. From mere curiosity, now it became your identity. Bakit? Nagkaroon ka ng deeper and deeper involvement. Napansin nyo, kaya kayo mga kabataan, please, huwag kayong ma-curious sa mga bagay na nakikita nyo porket lahat nagbo-boyfriend, porket lahat nakikipag-sex ng hindi kasal. Nakikurious ka, ano kayang pakiramdam? No! Look again! It's not what you think. Hindi porket lahat. Sasabihin mo, naalala ko, sinare ko ng Thursday, sabi ng artista, Nay, 33 na po kami. Parang bagang okay lang ang live-in, 33 na kami. Kahit 50 o 60 ka pa. Pag sinabi ng Diyos, hindi tama ang nagsisex ng hindi kasal, hindi tama. Huwag natin gawin yung truth na relative sa atin. Sabi mo sa katabi mo, hindi galit si pastor. Mahal kita. Kaya kailangan nating sabihin ang katotohanan. Kaya guys, let's be very careful. Kasi baka mamaya naku-curious ka lang, biglang uli, identity mo na siya. Why? Because you walk and stand and sit. Kaya, sabi ni David, pinagpala ang mga taong hindi lumalakad sa counsel ng ungodly. Hindi tumatayo sa daanan ng mga makasalanan or sinners, ani hindi umuupo sa upuan ng mga scornful. Guys, can I dagdag lang konting sermon para sa atin? Amen. Sabi mo sa katabi mo, okay, kaya ka pa ba? Kaya pa. Okay. Some of you guys need to unfriend some of your Facebook friends na alam mong natutukso ka. Time to click that unfriend or time to click that unfollow. Yung mga napapanood mo sa social media mo, time to detach from that wrong relationship. Alis ka na dyan sa grupo mo na walang ginawa kundi kalokohan ang ini-impart sa'yo. Ikaw ang mag-impluensya sa kanila ng tama, hindi ikaw na i-impluensya nilang mali. Get unyoked to that, dun sa mga kaibigan mo, kahit mahal na mahal mo sila. Pero kung nagko-compromise ang pananampalataya mo, time to unyoke with them. Amen? Disassociate with those people na alam mo, kahit mahal mo yan, kahit business partner mo pa yan, kahit boss mo pa yan, pero kung alam mo dinadala ka sa mali, time to disassociate. And for some, guys, time for you to deactivate your social media. Naubos na buong araw mo kaka-social media, ni Bible hindi mo mabasa. I love you with the love of the Lord. Konti na lang ha. Tapos papunta na tayo sa exciting part para medyo malalim lang konti ito. Okay? Time to separate from that wrong relationship. Lalaki ka, para ka sa babae, hindi ka para sa lalaki. Babae ka, para ka sa lalaki at hindi para sa babae. Time to separate from that wrong relationship. Kung alam mong wala sa proseso, stop it. It's not worth it. Look again, it's not what you think. Time to unsubscribe doon sa pina-follow mo na lagi na lang nakabase ng sexy. Kaya humaling kang habang pinanonood ang kanyang mga sayaw. Time to unsubscribe doon sa YouTube na pina-follow mo na very ungodly ang pinatuturo sa'yo. Time to unplug, cut off, and disengage with that
games na pinaglalaro mo. Sabi ko nga nung Thursday, tanda-tanda mo na. Wala ka pa rin inatupag kung hindi maglalaro. You're supposed to talk to your son. You're supposed to talk to your daughter. You're supposed to date your wife. And yet, ikaw, SS mo. Stun mo. Ayan na. Double kill. Oh, double kill. Ikaw, namatay spirito mo. Ay, Dota ba yun? Ay, sorry. Ano ba yung mga, time to unplug. Stop it. Minsan kaya nagkakawindang-windang ang buhay. Kayong mga nanay, you're supposed to nurture your child. Pero anong ginagawa na marami sa atin? Scroll. 3 oras, 4 na oras, TikTok, Shopee, kung ano pa man. Yung anak nakakain na ng bubog. Why? Diba? Yung anak nalaglag na kung ano-ano na palang napapanood. Kasi bakit? Busy rin siya. Kaya minsan, doon tayo nagkakaroon ng problema. Disengage. Cut off. Yung mga toxic friends mo, kahit man mo yan, cut off. Minsan kahit dito sa church, mag-iba ka naman ka-fellowship kasi yung fellowship nyo nagiging fellow chismis. May naalala ko, may post ako nakita, yung 3 lang kayo sa GC, pero sandamakmak nang nilait nyo sa GC nyo. Aray ko! Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw talaga topic ngayong umaga. Ay, nako. 1 Corinthians chapter 10, verse 23, bago kayo mabad trip, encourage ko muna kayo ulit, okay? Sabi ng Bible, all things are legitimate. Ganda nitong amplified version Permissible, and we are free to do anything we please. Totoo naman. Kahit anong pangangaral ni Pastor, buhay mo pa rin yan. Kung makikinig ka o hindi, kung susunod ka o hindi, sa'yo pa rin yan. Because again, we are free to do anything we please. But not all things are helpful, expedient, profitable, and wholesome. All things are legitimate, but not all things are constructive to character and edifying to spiritual life. Hindi makaimin yung iba, Tagalogin natin. Ang lahat ng bagay ay maaaring pinahihintulutan tayo at may kalayaan tayo gawin ang anuman na ang gusto natin. Ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Makakabuti, kapaki-pakinabang at nakakabuo. Ang lahat ng bagay ay maaaring gawin. Ngunit hindi lahat ay nakakapagpatibay ng pagkatao at nakakapagpaunlad ng ating spiritual na buhay. Kapatid, wake up. Malapit nang bumalik si Lord. Hanggang ngayon, kung ano-ano pa rin pinagagawa natin sa buhay, magagawa mo, everything is permissible. Lahat kaya mong gawin. Walang makakapigil sa iyo Walang makakapigil sa amin. Diba? May sumigat na gano'n. Pero tandaan mo, hindi lahat may kapakinabang sa iyo. Hindi lahat nakakapag-build ng karakter mo. Hindi, gusto ko lang itry, Pastor, di ba? Ang generation ngayon, kailangan, bago ka bumili, testing mo muna. Kaya, live-in muna kami kahit 1 month, tsaka kami magpakasal. Subukan ko muna to, chonky lang. Bandang uli, magugulat ka, drugs na. Bandang uli, nandun ka na sa rehab. Bandang uli, makukulong ka na. Ang OA mo naman. Pastor, hindi, doon talaga papunta yun Kapag ka hanggang ngayon, hindi ka nag-look again. Bakit? Pwede tayong mapahamak. As we end, now, question is, how can we know if we are truly blessed? Ito'y sasagutin din ng Psalms chapter 1, verse 2 naman. Sa kanina, pinagkita sa atin, ano yung mga pinagpala na hindi dapat ginagawa. Ngayon, paano naman masabing tayo ay pinagpala? But His delight is in the law of the Lord, and His law, and in His law, He meditates day and night. Yung pala ang sekreto para tayo ay pagpalaing lubos. Magbabad sa salita ng Diyos sa atin. Ano nga po ba ibig sabihin ng meditate? Meditate simply means contemplate, think about, consider, reflect, deliberate, chew over, or ruminate, or chew, the cud, digest, turn over. Alam niyo po sa amin, sa Lancaster, medyo marami pong baka doon. Yung minsan, hindi kami makakadaan kasi baka sipain kami ng baka. Pag kumakain sila ng grass, ang mapapansin po natin sa mga baka, kakainin nila. Pagkain nila ng dabo, mabilis nila lulunukin. Tapos, at the end, mag-burp yun. Pagka-burp nun, yung nilunok nila, kasama ulit yun. Kadiri, no? Tapos, pagkatapos, nung hindi nila iluluwa, yung nguyain ulit nila yon.
Kasi gusto nilang makuha lahat ng every ounce na nutrition doon sa grass na yon. And it's the same thing with the Word of God. Kaya tayo sinabing i-meditate so that, ang sabi rito, biblical meditation is kind like that. It's thought digestion. God wants us to get every ounce of spiritual nutrition out of His Word. He wants us to chew on it, digest it, and then chew on it again and again and again and again. Totoo lang ha, sino po sa atin ang nabasa mo na yung Biblia from Genesis to Revelation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, may umabol, 8. Ilan tayo dito? Yung iba sa atin, ang tagal ng Kristiyano, ang tagal ng umaten, ni hindi man lang nabasa yung Bible. Sabi mo sa katabi mo, aray ko. Could it be possible we're not experiencing the blessings of God in our life? Kasi nga, yung sikreto hindi natin ginagawa. Naalala ko kahapon habang nagdadrive, kasi po, yung mga anak ko, sanay na sila, pag kami po, ako personally nagdadrive, walang iba silang marinig kundi Word of God, yung audio Bible, or preaching, or podcast and everything. So sinama ko si Marco sa Carmack, sabi sa akin ni Marco, Pa, kabisado mo na ba yung Bible? Kasi nga, nasanay sila. Yun na lagi. So, syempre, bilang tatay, medyo nagyabang tayo konti. Sabi ko, oo, bakit? Pero totoo, hindi naman. Pero ilang beses ko na po nabasa yung Bible. Kaya lang, kailangan kong i-digest, i-chew, at yung spiritual nutrition. Kasi yung Word of God na nabasa ko noon, hindi naman siya effective, wala masyadong revelation. Pero nung binasa ko ngayon, kakaiba. Napansin niyo ba, pag wala kang sakit karamdaman, kahit anong preach ng pastor, by His stripes, we are healed. Wala lang sa iyo yun. Pero kung ikaw yung may sakit karamdaman, sinabi ng pastor, at nabasa mo, by His stripes, I am healed. Pati tuldok, naiiyak ka eh. Wait, ba't may tuldok? Lord, tapos na ba yung sasabihin mo? Pero kasi, kailangan paulit-ulit. So ito na. Sabi sa akin ni Marco, okay, kabisado mo palang Bible ha. Sabi niya, sige pa, alam mo yung kwento ni Peter. Kinakabahan ako kasi baka mamaya magsabi siya, tapos hindi ko alam. Kaya sa isip ko, sana madali lang yung sasabihin niya. Nung sinabi niya, alam mo yung kwento ni Peter, lumakad sa tubig dahil nakita niya siya. Yun, nakwento ko sa kanya. Tinuro ko din anong implications nun sa kanya. Kaya sabi ko, ikaw anak, habang bata ka hanggang sa pagtanda mo, lagi ka mag-focus kay Jesus para marami ka pang miracle na maranasan kay Lord. Kasi yung wave, sabi ko, it's signifying the problem, the sin, na kapag doon ka napatingin, lulubog ka. Sa isip-isip ko, salamat, alam ko yung nakwento mo. Kasi kung hindi, mapapahiya ko dahil sabi ko sa kanya, kabisado ko. Yabang ko lang yon. Okay. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin nitong linya na yan? Konting practical way. Hindi nyo po alam, sasabihin ko na. Gusto nyo malaman? Sa letra ng A, ang sabi po dito, ito pala yun. 168 hours lahat tayo per week. Lahat tayo merong 168 hours. Meron ba dito may 169 hours ka? Baka hindi ka taga rito. Doon ka sa planeta ng malalakas. Okay. Out of 168 hours per week, most of us actually, yung 1/3 niyan or combined into 56 hours, kadalasan dyan, tulog ka. 8 hours. Sa mga medyo may edad na po, I think 6 hours, sabihin mo ng mga 40 hours kayo dyan. Pero yung iba namang sumobra sa tulog, mga 100 hours kayong tulog in a week. Then, on the second third, yung another 56 hours natin, normally po, yan ay nai-spend natin sa pagpasok sa trabaho, kung ikaw ay nagtatrabaho, or kung ikaw ay nag-aaral, yan, ginagamit mo yung oras mo na yan sa school, o kung sa negosyo, o kung ano man po yung pinagkakabala ng ating kamay. Then we also have another 56 hours on the third part na ito ay free hours natin. Ibig sabihin, tapos ka nang matulog, tapos ka nang magtrabaho, ano ngayon yung gagawin mo on the latter part? Para yan, sa 24 hours, 8 hours tulog, 8 hours sa trabaho, 8 hours may 3 hours ka. Hulaan ko kung anong ginagawa ng karamihan sa atin ha. Tingnan niyo lang kung tama, mind reader na ako ngayon. Konti lang, joke lang. Madalas sa atin, una, social media. Hindi. So ako lang yon. Ako na naman ang masamang tao dito sa church na ito. According to global average, people spend 17 hours weekly per week global. Pero alam niyo ba, tayong Pinoy ang number 1. Sabi mo sa katabi mo, nakaka-proud ka? Nakaka-proud ka. Bakit? Ang Pilipino, 30 hours a week.
Ang average. Woo! Hallelujah. Nakaka-proud kang sarap mong pitikin sa leeg. Oh, ngayon, out of that, no, sabi mo na 30 hours, 25 hours sa kung ano pa mang ginagawa natin. Nag-gym ka, nagmo-mobile legend ka, kung ano man, everything is permissible. Bahala kung ano gusto mong gawin dyan. Sa oras. Alam niyo, nakakalungkot, in a week, meron pa dyan eh. Ayun no, eto lang si God sa atin. Yung 1 oras, 2 oras aatin sa church, tinulugan mo pa. Tingnan mo yung katabi mo. Baka natutulog, kalabitin mo, gising kapatid. Huwag ka papakuha sa liwanag. Sa dilim. mali. Oh, no. Huwag ka magpakuha sa dilim. Totoo lang ha, marami sa atin, 1 oras lang kay Lord, hirap na hirap pa. Pag uwi, hindi makapagbasa ng Biblia, hindi makapag-devotion, hindi makapag-meditate. Tapos magtatanong ka, ba't kaya ang hina-hina ko? Ba't kaya hanggang ngayon tulala ako? Ba't kaya ngayon hindi... paano? Para ka nag-gym. Sa tingin nyo, sabi ko nga magsisitups ako, 1,000 straight. Pagtapos ko ba nun, may abs na ako? Wala, absent pa rin yun. Wala. Ganon din kay Lord. Gusto mo bang lumago sa pagkakakilala kay Lord? Dagdagan mo naman yung time mo sa pag-aaral ng salita ni Lord. Ang hirap 30 hours ka sa social media. Pagdating kay Lord, wala. Ako personally, kasi I have to walk my preaching and I have to preach what I live. Ako man personally, sumasablay din. Okay? Katulad nito, yung aking weekly o yung aking daily devotion doon sa YouVersion. Hinahabol ko dyan, maka 365 akong straight. Kaya lang, tao pa rin May time talaga nakakaligtaan Ang sama ko, no? Kasi kayo, hindi kayo nakakaligtaan ng devotion nyo di ba? So currently, as of earlier, nakaka 147 days pa lang akong straight. Na bad trip ako May time Sunday yun, May. Hindi ko makakalimutan. Kasi kundi nasa 200 plus na dapat ako. Kaya lang, hindi ko nabuksan yung app ko. Kasi nga Sunday yata yun. Siyempre, busy tayo dito sa church. Hindi ako nakapag-devotion. 147 lang. Sabi ko, sayang. Kasi kailangan kong disiplina. I'm doing this not because I'm a pastor. Hindi pa ako pastor, ginagawa ko to because I'm trying to protect my relationship with my God. I want to strengthen my faith. I want to establish a deeper relationship with Him. O, tingnan nyo, sumunod dun sa aking Bible reading. Nasa 285 na ako, kaya lang may miss akong 2 days. So hindi ko rin siya nagagawa perfect, pero at least I'm trying my best to study and go deeper with the Word of God because I know I need it. I need to look again. Kaya mapapasin nyo, ba't yun ba ang galing sa Bible? Kabisado niya, tingnan mo rin kasi kung paano siya nag-aaral ng salita ni Lord. Ba't kaya siya pinagpala? Tingnan mo rin ano yung ginagawa niya in a secret place between Him and God bago ka mainggit. Inggit na inggit ka, pinagpala. Tanong mo, baka mamaya hindi ka nagbabasa ng Bible. Meron pa akong isang app, kasi ito, meron ako yung mga maganda yung may streak. Ito, 5 days. May time, naka 106 days akong straight, praise the Lord. Totoo lang, hindi naman kahit araw-araw kong ginagawa, hindi laging parang may fresh revelation. May time. Wala lang akong maintindihan. Basta naging habit ko na lang magbasa, makinig ng Word of God. Pero malaga, you build a habit. Tapos bigla, habang mangangaral ka, bigla, ay shucks, nabasa ko to Bigla na lang lalabas sa'yo. Kasi bakit? Nag-deposit ka You cannot withdraw something sa ATM mo pag wala kang dineposit. Kaya dapat, punuin naman natin. Ang dami-dami mong games. Baka Bible, wala ka. Baka any daily bread. Baka inspiration, ni wala ka. Yan yung makikita nyo sa phone ko. Wala ka na makikitang games doon. Ay, meron pala isa. Alam niyo na. Ikaw, at magtinginan tayo ng cellphone ngayon, Ilang kayang Mobile Legends, COD, ilang kayang pornographic site ang tinignan mo? Ano kayang mga app na walang pagpapalago sa espiritu? Kaya, sabi mo sa katabi mo, look again to meditate on God's Word. Sabi mo sa katabi mo, look again. As we wait, as we end, bakit nga ba tayo kailangan mag-meditate ng Word of God? We look again to meditate on God's words. Number 1, to focus. Kasi ang mundo, punong-puno ng distraction. Amen. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Psalms 119 verse 15. Kailangan nagme-meditate tayo sa salita ni Lord. Why? Bakit? Satan offers a lot of distractions in this world to defocus you from being pure
devoted to God. In fact, yan naman ang tactic ni Satan sa'yo. Ma-defocus ka. Kaya kita mo, pagbasa ka ng Bible, di ba? Eto na. Excited ako. John chapter 1, verse 1. In the beginning, God created. Uy, mali. Ano nga yun? John 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ting-ting! May nag-post, nag-notify sa'yo. Chinat ka kunyari ng crush mo, bro, kamusta? Uy, Lord, wait lang Lord ha. Babalik ako. Check na. Ting-ting! May notification ulit. Nahuli na. Nag-submit na ng sila Diskaya, si Martin Romualdo, si Sandy ko nasa ibang bansa pa. Only to find out, ang tagal mo na sa social media, yung John chapter 1 mo, hindi mo pa natapos. Ay, sorry Lord, nandiyan ka pa ba? Lord? Wala na. Bakit? Masyado ka nang na-defocus. Yan ang gusto ni Satan sa'yo. Ma-defocus ka para mawala at hindi mo maunawaan kung ano yung gusto talagang plano sa'yo ni Lord. Bakit we need to look again to meditate on God's Word? Number 2, meditate to understand. There are a lot of things na hindi natin maunawaan sa mundong ito, but through His Word, through the Word of God that will never pass away, mauunawaan na natin na mangungusap ang Holy Spirit ni Lord para tayo kausapin. Kaya doon, sabi ni David, make me understand the way of your precepts so I shall meditate on your wonderful works. Amen? Another thing, meditate to remember, sa mga may sakit na kalimot. Minsan isang problema lang, ang dami mo nang reklamo, nakalimutan mo na paano ka tinugon ni Lord kahapon, nung isang araw. Konting problema lang, umayaw ka na. Kaya sabi ng Psalms 143 verse 5, I remember the days of old. I meditate on all you have done. I reflect on the work of your hands. Kaya sa mga panahon gusto mo nang umayaw kay Lord, gusto mo nang give up, alalahanin mo, Lord, salamat. Kasi 10 years ago, hindi naman ako ganito, pero nakita ko yung bawat pagkilos mo. Ilang beses na akong muntik mamatay, pero binuhay mo ko. Ilang beses na akong muntik matanggalan sa trabaho, pero diligtas mo ko. Ilang beses na kami muntik maputulan, pero nagpo-provide ka, Lord. Alalahanin mo. Mahirap kasi sa atin, nakalimot tayo agad eh. Pero hindi mo makalimutan yung ginawa sa inong asawa mo kahit nung panahon pa ni Kopong-Kopong. Pero minsan yung ginawang mabuti ni Lord sa'yo, madalas nakalimutan natin. Why we need to look again to meditate on God's Word? We meditate to worship. It's an act of your worship to Him because your delights is in the law of the Lord and in His law, you meditate day and night. Ang worship ay hindi lang po yung pag-awit natin dito, kung hindi ano yung ginagawa natin when we are alone. Ano yung ginagawa natin on the days na wala tayo sa church that shows your worship. And we meditate to apply. Again, useless ang meditation kung walang application. Amen? Kaya sabi rito, hinighlight ko lang, keep this book of the law on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything. So as you look, Lord, before I go, I ask again. Before I move, I pray again. Before I follow, I look again. Tingnan ko muna, tama ba ito sa sinasabi mo, Lord? Kasi kung hindi, baka ikalayo ko lang sa iyo eh. And last but not the least, sabi ng Psalms chapter 1 verse 3, bakit ba natin kailangan gawin ang meditation ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo din naman. Sa mga tao na hindi tumatayo, sabi ng verse 1, to sit in the scornful, walks with the sinners, stands in the ungodly. Sabi naman niya, sa mga taong nagme-meditate ng salita ng Diyos, he shall be like a tree planted by the rivers of water. That brings forth in its fruit in its season, whose leaf also not wither, and whatever he does shall prosper. Ang sarap namang pangako ni Lord. Pwede bang palakpakan naman natin ang ating Panginoon? Sabi doon, ikaw ay parang isang puno nasa isang batisan na ano man ang mangyari, lagi kang namumunga sa season mo at hindi ka daw natutuyot. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang taba-taba mo ngayon, praise God. Hindi ka mukhang tuyot. Kasi sabi ng Bible, and whatever he does shall prosper. You know, when we deep dive in the Word of God, number one that will happen to us, we will become fruitful. We will become durable. Alam niyo po sino ang puno na pinakamatigas o pinaka-healthy sa lahat? Yung punong nasa tabi ng ilog. Kasi so founded sila ng tubig. And it's the same thing with the Christian life. And last but not the least, we will become prosperous. So, start
to look again, meditating on the Word of God. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sa mga taong reklamador din minsan sa buhay, huwag natin mag-alala, huwag tayong mainggit sa iba. Kasi sabi ng Bible, in Psalms 1:4, the ungodly are not so, but are like the chaff. Alam niyo po yung chaff, ipa? No, sa mga palay, sila yung mga inahangin lang. Yan yung balat ng bigas na pinapakain sa, madalas po saan? Sa baboy. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo pakain ka ni Lord sa baboy? Read the Word of God, okay? Sabi niya, and the wind drives away. Katulad daw, yun yung mga ungodly, mga hindi nagbabasa ng salita ni Lord, hindi sumasama sa mga godly, bagkus sinasamahan mga ungodly. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the stand of the congregation. Kaya hindi tayo dapat mainggit sa iba. Mahalaga, ikaw always look again to the Word of God. These people are unrooted and unstable. Tingnan nyo, nung nabuko sila, kanya-kanyang tago. Naging unstable yung mga pinagmamalaki nilang pera. Yung pala, galing sa masama. And last but not the least, in Psalms 1, chapter 1, verse 6, for the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. Kaya pala sabi kanina yung Proverbs chapter 12, di ba? May daan ng buhay na tila baga walang pinsala, pero ang dulo ay kapaamakan o impyerno o kamatayan. Kaya pinagpala ang mga tao, ang totoong pinagpala, yung nakababad at nagme-meditate ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, Pastor, maaaring tanong nyo, ginagawa ko na po yan, naglilingkod ako kay Lord, binabasa ko yung Bible, nagtatights ako, lahat ng mga ni Lord ginagawa ko, pero but Lord, Pastor, ba't parang walang nangyayari? Bakit parang taliwas pa rin yung nangyayari sa buhay ko sa mga pangako ni Lord? Alam niyo po ba, naranasan din ni Prophet Habakkuk yan? Sabi ni Habakkuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Ibig sabihin, sa dami ng minsang reklamo natin sa buhay, yung tipo nagkaroon ka ng konting problema, grabe ka na, Lord, I'm out of here, Lord. Gusto ko na mag-suicide. Bakit hindi nangyayari mga pangako mo? Ginagawa ko lahat. Nagme-meditate ako ng salita, sinusunod ko, pero bakit parang taliwas pa rin? Parang may nangyayari pa rin laging hindi maganda sa buhay ko. Katulad nangyari kay Habakkuk, hindi namumunga ang puno ng igos, hindi rin namumunga ang mga ubas, naantala ang pamumunga ng olibo, walang aanihin sa bukirin, namatay lahat ng tupa, walang natira sa baka, yung mga kabuhayan niya, wala nangyari lahat. But you know what? May mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ba't yan ang nararanasan natin? In spite and despite, sumusunod tayo kay Lord. Pero isa lang ang alam ko, gayahin natin si Prophet Habakkuk na ganun man ang mangyari, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Kapatid, hindi ko alam sitwasyon mo ngayon. Pero gayahin natin si Habakkuk, magagalak at magsasaya pa rin ako dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Tingnan mo yung katabi mo, malungkot pa rin eh. Walang kagalak-galak eh. Sabi mo sa kanya, magalak tayo at magsaya sapagkat may Diyos tayong magliligtas sa atin. Kaya, tama na yung puro ka-imo sa buhay. Tama na yung lagi kang pabiktima sa sitwasyon. Hindi mo alam, ikaw ay victor, not a victim. Amen? And as we end, Proverbs 14, verse 12 to 13 again. May isang landas na tila tama at walang pinsala. Tingnan mo muli. Diretso ito sa kapamakan o impyerno. Oo, wala, mukhang nagpapakasaya sila. Ngunit lahat ng tawanan ay iyon ay magwawakas sa matinding kalungkutan o pagkabiyak ng puso. We must learn to look again through the lens of God's Word, not our emotions or opinions. And sabi ng Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. And that is, look again to meditate God's Word. Palakpakan naman natin ang salita ng ating Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo as we worship God. Hallelujah.